Kamusta at welcome back sa aking channel. Ako si Dr. Rowena Bautista at bilang isang doktor na may 15 taong karanasan, pag-usapan natin ngayon ang isang bagay na maaring medyo mapangahas pakinggan, ngunit ipinapangga ko sa inyo na ang siyensya sa likod nito ay ganap na matata. Pag-usapan natin ang mga tiyak na pagkain at compound na maaari mong kainin sa buong araw na likas at makabuluhang magpapataas ng iyong mga antas ng testosterone. Ngayon, bago tayo magsimula, pindutin niyo muna ang subscribe button at ayon ang notifications dahil ang ibabahagi ko sa inyo ay impormasyong hindi karaniwang pinag-usapan ang karamihan sa mga doktor. Bibigyan ka nila ang reseta para sa testosterone replacement therapy nang hindi man lang tinatalakay ang mga natural at mabisang alternatibong ito na maaring akwal na may balik ang sariling produksyon ng testosterone ng iyong katawan. At tingnan ninyo, alam kong kapansin-pansin ang pamagat ng video na ito, ngunit ginagamit ko ang lengwaheng iyon dahil pagod na akong makita ang mga kalalakihan na nagdurusa ng hindi kinakailangan gayong may mga natural na solusyon sa ating harapan. Mahalaga ang iyong mga antas ng testosterone. Naapektuhan nito ang iyong enerhiya, mas ngang kalamnan, densidad ng buto, mood, pag-isip, kalusugan ng metabolismo, at ang iyong sexual performance. Kapag mababa ang iyong testosterone, ramdam mo ito sa bawat aspeto ng iyong buhay. Ang average na antas ng testosterone ng isang lalaki ay bumababa ng husto sa nakalipas na ilang dekada. Ang isang lalaki ngayon ay may mas mababang testosterone kumpara sa isang lalaki na may parehong edad 50 taon na ang nakalipas. Hindi lang ito tungkol sa pagtanda. Ito ay tungkol sa masalik sa kapaligiran, pagbabago sa dieta, mga salik sa pamumuhay, at talamak na stress na sumisira sa ating natural na produksyon ng hormona. Ngunit narito ang magandang balita. May matiyak na pagkain at compound na kapag regular mong kinukonsumo ay maaring makabuluhang magpalakas sa natural na produksyon ng testosterone ng iyong katawan. At hindi ko sinasabi ang bahagyang pagbuti. Ang tinutukoy ko ay pagtaas hanggang 20, 30 kahit 50% o higit pa sa ilang mga kaso. Ang pananaliksik ay naririyan at ang mga resulta na nararanasan ng mga kalalakihan ay kapansin-pansin. Kaya, simulan na natin. Pag-usapan natin kung ano ang maaari mong kainin simula ngayon na susuporta sa malusok na antas ng testosterone. Una sa lahat, at ito ay ikagugulat ng marami, ay ang mga sariwang talaba. Ngayon, alam kong ang talaba ay hindi karaniwang kinakain ng mga tao, ngunit pakinggan ninyo ako dahil kamangha-mangha ang siyensya sa likod nito. Ang mga talaba ay isa sa pinakamayamang pagkukunan ng zinc sa planeta. 6 na katamtamang leking talaba lamang ay nagbibigay ng halos 12 mg zinc na halos 3 beses sa pang-araw-araw na inirekomendang dami. Ang zinc ay ganap na kritikal para sa produksyon ng testosterone. Hindi makakagawa ng testosterone ang iyong katawan kung walang sapat na zinc. Ang zinc ay kasangkot sa maraming hakbang sa testosterone synthesis pathway. Mahalaga rin ito para maiwasan ang pagbabago ng testosterone sa estrogen sa pamamagitan ng aromatase enzyme. Kapag kulang ka sa zinc, hindi lang mas kaunting testosterone ang nagagawa ang iyong katawan, kundi mas marami pa sa nagagawa nito ang nagiging estrogen. Ipinakita sa mga pag-aaral na ang zinc supplementation ay maaring magpatasang antasang testosterone ng hanggang 93% sa mga lalaking may kakulangan nito.
Kahit na nga lalaking hindi gaanong kulang ay madalas na nakakakita ngang makabuluhang pagbuti sa pamamagitan ngang pagdagdag ngang zinc intake. At ang pinakamagandang bahagi ngang pagkuha ngang zinc mula sa talaba kaysa sa mga supplement ay ang mga pagkain ay may kasamang mga cofactor at iba pang sustansya na nagpapahusay sa pagsipsip at paggamit nito. Ang matalaba ay naglalaman din ng D-aspartic acid, isang amino acid na ipinakitang nagpapataas ng produksyon ng testosterone sa mga pag-aral. Sa isang pag-aral, ang malalaking nagsupplement ng D-aspartic acid sa loob ng 12 araw ay nakakita ng pagtaas ng kanilang antas ng testosterone ng 42%. Ngayon naiintindihan ko. Hindi lahat ay mahilig sa talaba o madaling makakuha nito. Kung kaya mo, subukang kumain ng sariwang talaba isang beses o 2 beses sa isang linggo. Pag-usapan naman natin ang pangalawang mabisang pampalakas ng testosterone, ang hilaw na bawang. Alam ko, matapang ang hilaw na bawang, ngunit kung kaya mo ito, ang mga benepisyo ay pambihira. Ang bawang ay naglalaman ng isang compound na tinatawag na allicin na ipinakita sa maraming pag-aral na nagpapahusay sa produksyon ng testosterone. Ang paraan ng paggana ng bawang ay kamangha-mangha. Naglalaman ito nga compound na tumutulong magpababa ng cortisol, ang stress hormone. Ang cortisol at testosterone ay may makasalungat na relasyon. Kapag tumataas ang cortisol, bumababa ang testosterone. Sa pamamagitan ng pagtulong na i-modulate ang mga antas ng cortisol, ang bawang ay lumilihangang mas paborableng kapaligiran para sa produksyon ng testosterone. Pinapabuti rin ng bawang ang daloy ng dugo at kalusugan ng puso, sinusuportahan ang malusog na antas ng kolesterol, na tandaan, ang kolesterol ang pundasyon ng testosterone, at may mga anti-inflammatory properties na nagpoprotekta sa mga selula sa iyong testes na gumagawa ng testosterone. Ipinakita sa mga pag-aral sa hayop ang makabuluhang pagtaas ng testosterone sa pamamagitan ng garlic supplementation. Bagamat limitado ang mga pag-aral sa tao, malinaw ang mga mekanismo ng pagkilos, at maraming kalalakihan ang nagulat ng kapansine-pansing pagbuti sa enerhiya, libido, at pangkalahatang sigla kapag regular silang kumakain ng hilaw na bawang. Narito kung paano ito gamitin. Durugin o tatarin ang 1 hanggang 2 butil ng sariwang bawang at hayaan itong umupo ng 10 minuto. Ito ay nagpapaaktibo sa gisin. Pagkatapos ay kainin ito ng hilaw. Maari mo itong ihalo sa kaunting pulot para maging mas katanggap-tanggap o idagdag sa salad dressing. Ang ilang malalaki ay iniinom lang ito na may kasamang tubig na parang tableta. Gawin ito 1 beses o 2 beses araw-araw. Oh, maring medyo amoy bawang ang iyong hininga, ngunit maari mo itong pamahalaan sa pamamagitan ng parsley, mint, o 1 dekalidad na chlorophyll supplement. Ang mabenepisyo ay sulit. Ngayon, hayaan ninyong sabihin ko sa inyo ang isang bagay na mas madaling inumin ngunit napakabisa. Ugat ng luya. Ang sariwang luya ay malawakang pinag-aralan para sa epekto nito sa testosterone at ang mga resulta ay kahanga-hanga. Ipinakita sa maraming pag-aral na ang ginger supplementation ay maaring makabuluhang magpataas ng maantas ng testosterone. Sa isang pag-aral sa mga baw na lalaki, pinataas ngang luya ang testosterone ngang 17%. Sa isa pang pag-aral, pinataas nito ang testosterone ng halos 18% habang pinapabuti rin ang kalidad ng semilya. Ang mekanismo ay kinabibilangan ng pagbabawas ng oxidative stress sa testes, pagpapabuti ng produksyon ng luteinizing hormone, na nagbibigay sa iyong testes na gumawa ng testosterone,
at pagsuporta sa pangkalahatang kalusugan ni hormonal. Pinapabuti rin ngang luya ang insulin sensitivity at ang insulin resistance ay isang malaking kontributor sa mababang testosterone. Sa pamamagitan ng pagpapabuti kung paano tumutugon ang iyong mga selula sa insulin, ang luya ay tumutulong na lumihangang isang metabolic na kapaligiran na paborable para sa produksyon ng testosterone. Maari mong kainin ang luya sa maraming paraan. Maari kang umuyangang maliliit na pirasong sariwang ugat ng luya sa buong araw. Maari mong gatgarin ang sariwang luya at idagdag ito sa mga smoothie o juice. Maari kang gumawa ng salabat at inumin ito sa buong araw. Subukang kumonsumo ng 1 hanggang 2 gramong sariwang luya araw-araw na humigit kumulang 1 pulgadang piraso ng ugat ng luya. Mas mabisa ang sariwang luya kaysa sa tuyo o powdered na luya, bagamat may mga benepisyo pa rin ang mga anyong iyon kung hindi available ang sariwa. Ang susi ay pagiging pare-pareho. Gawing bahaging iyong pang-araw-araw na gawain ang luya. Pag-usapan naman natin ang isang bagay na matamis. Dark chocolate. Ang dekalidad na dark chocolate, hindi bababa sa 75% cacao o mas mataas pa, ay naglalaman nga compound na maring sumuporta sa produksyon ng testosterone. Ang dark chocolate ay mayaman sa flavonoids, na mga antioxidant na nagpapabuti sa daloy ng dugo at nagbabawas ng pamamaga. Ngunit narito ang talagang kawili-wili. Ang dark chocolate ay naglalaman ng mga compound na maring makatulong na bawasan ang conversion ng testosterone sa estrogen. Naglalaman din ito ng magnesium na mahalaga para sa produksyon ng testosterone at kulang sa maraming lalaki. Ipinakita sa mga pag-aral na ang flavonoids sa dark chocolate ay maring magpabuti ng endothelial function at pangkalahatang kalusugan ng puso. Ang mas mahusay na kalusugan ng puso ay nangangahulugan ng mas mahusay na produksyon ng hormone at mas mahusay na pangkalahatang sigla. Kumain ng 1 hanggang 2 onsa ng dekalidad na dark chocolate araw-araw. Mahanap ng tsokolate na hindi bababa sa 75% cacao na may kaunting idinagdag na asukal. Kung mas maitim, mas mabuti. Isa ito sa mga diskarte sa pagpapalakas ng testosterone na masarap talaga. Ngayon, hayaan ninyong sabihin ko sa inyo ang isang bagay na ginamit sa tradisyonal na gamot sa lupngang maraming siglo. Mabutong fenugreek. Maaari mong nguyain ng direkta ang mabutong ito, bagamat medyo mapait, o maaari mong ibabat ang mga ito magdamag at kainin sa umaga. Ang fenugreek ay malawakang pinag-aralan para sa epekto nito sa testosterone at ang mga resulta ay kapanipaniwala. Ipinakita sa maraming pag-aral na ang fenugreek supplementation ay maring magpataas ng mga antas ng free testosterone, magpabuti ng lakas at composition ng katawan, at magpahusay ng libido at sexual function. Gumagana ang fenugreek sa pamamagitan ng pagpigil sa mga enzyme na nako-convert ng testosterone sa iba pang mga hormone. Nakakatulong itong panatilihin ang testosterone sa aktibong anyo nito sa halip na nakagapos o na-convert. Naglalaman din ito ng compound na tinatawag na saponins na maring makatulong na pasiglahin ang produksyon ng testosterone. Sa isang pag-aral, ang mga lalaking uminom ng fenugreek sa loob ng 8 linggo ay nakakitang makabuluhang pagtaas sa free testosterone at pagbuti sa sexual function at antas ng enerhiya. Ipinakita sa ibang mga pag-aral ang pagbuti sa lakas at mas ng kalamnan. Upang gamitin ang mga butong fenugreek, ibabat ang halos 1 kutsarita ang mga buto sa tubig magdamag. Sa umaga, nguyain at lunukin ang mga buto, inumin ang tubig na pinakbabaran. Maaari mo ring gilingin
ang mga buto para maging pulbos at idagdag sa mga smoothie o ihalo sa pulot. Ang lasa ay medyo matapang at mapait, ngunit sulit ang mga benepisyo. Pag-usapan naman natin ang Brazil nuts. Isa ito sa pinakamayamang pagkukunan ng selenium, isang mineral na mahalaga para sa produksyon ng testosterone. 2 hanggang 3 Brazil nuts lamang ang nagbibigay ng iyong buong pang-araw-araw na pangangailangan sa selenium. Sinusuportahan ng selenium ang thyroid function at ang iyong mga thyroid hormone ay nagtutulungan kasama ng testosterone upang i-regulate ang metabolismo at enerhiya. Binabawasan din ng selenium ang oxidative stress sa testes at sinusuportahan ang produksyon ng malusog na semilya. Ipinakita sa mga pag-aral na ang selenium supplementation ay maring magpataas ng mga antas ng testosterone, lalo na sa mga lalaking may kakulangan nito. Ang kagandahan ng Brazil nuts ay kung gaano kadali itong isama sa dieta. Kumain lang ng 2 hanggang 3 Brazil nuts araw-araw. Maaari mo itong kainin bilang merienda, idagdag sa smoothie, o tatarin at iwisik sa pagkain. Huwag lang sosobrahan, dahil ang labis na selenium ay maaring maging problema. 2 hanggang 3 nuts araw-araw ay perpekto. Ngayon, gusto kong sabihin sa inyo ang tungkol sa granada. At maaari mo itong kainin bilang sariwang butong granada o bilang purong katas ngang granada. Ipinakita sa mga pag-aral na ang granada ay nagpapataas ng mga antas ng testosterone at nagpapabuti sa pangkalahatang kalusugan ng hormonal. Sa isang kamangha-manghang pag-aral, ang mga kalahok na uminom ng katas ng granada araw-araw sa loob ng 2 linggo ay nakaranas ng average na pagtaas ng testosterone na 24%. Ang ilang individual ay nakakitang pagtaas ng hanggang 30%. Ito ay kapansin-pansin para sa isang simpleng interbensyon. Gumagana ang granada sa pamamagitan ng pagbabawas ng oxidative stress at pamamaga sa buong katawan. Pinapabuti nito ang daloy ng dugo at sinusuportahan ang kalusugan ng puso. Puno ito nga antioxidant na nagpoprotekta sa mga selula na responsible sa produksyon ng hormone. Mayroon din itong mga positibong epekto sa mood at antas ng stress na hindi direktang sumusuporta sa malusog na testosterone. Uminom ngang 8 onsa ngang purong katas ngang granada araw-araw o kainin ang mga buto mula sa isang granada. Siguraduhing tunay na granada ang iyong ginagamit. Hindi mga juice cocktail na karamihan ay asukal at artificial na pampalasa. Basahing mabuti ang mga label o gumawang sarili mong katas mula sa sariwang granada. Hayaan ninyong sabihin ko sa inyo ang tungkol sa kinse. At alam kong kakaiba ito pakinggan. Ngunit ang kinse ay naglalaman ng isang compound na tinatawag na androstenone, na isang pheromone na maaring aktwal na sumuporta sa produksyon ng testosterone. Naglalaman din ang ginseng na mga compound na tumutulong na harangan ang aromatase enzyme na nako-convert ng testosterone sa estrogen. Bukod pa rito, ang ginseng ay naglalaman ng polyacetylene, isang antioxidant na nagbabawas ng pamamaga at iba't ibang bitamina at mineral na sumusuporta sa pangkalahatang kalusugan. Bagamat ang epektong ginseng sa pagpapalakas ng testosterone ay hindi kasing dramatiko ngang ilan sa ibang mga pagkain na pag-usapan natin, madali itong idagdag sa iyong dieta at bawat kaunti ay nakakatulong. Kumain ngang ilang tangkay ngang sariwang ginseng araw-araw. Mari mo ay itong kainin bilang merienda, having juice o idagdag sa mga smoothie o salad. Ang ilang mga lalaki ay gustong kumain ngang ginseng na may almond butter para sa isang kasiyasiyang merienda na sumusuporta sa testosterone. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na maring ikagulat mo, ang niyog. Partikular,
ang sariwang laman ng niyog o unrefined coconut oil. Ang niyog ay mayaman sa saturated fat. At bago ka mag-alala tungkol sa saturated fat, unaway na kailangan ng iyong katawan ang saturated fat upang makagawa ng mga hormon kabilang ang testosterone. Ipinakita sa mga pag-aral na ang mga lalaking kumukonsumo ng sapat na malusog na taba, kabilang ang saturated fats, ay may mas mataas na antas ng testosterone kaysa sa mga lalaking nasa napakababang taba na dieta. Ang niyog ay naglalaman din ng medium-chain triglycerides o MCTs na madaling ginagamit ng katawan para sa enerhiya at ipinakitang sumusuporta sa kalusugan ng metabolismo. Ang lauric acid sa niyog ay may antimicrobial properties at sumusuporta sa pangkalahatang kalusugan. Kumonsumo ng 1 hanggang 2 kutsara ng unrefined coconut oil araw-araw o kumain ng sariwang laman ng niyog. Maaari mong idagdag ang coconut oil sa kape, gamitin sa pagluluto, o kainin ito ng direkta. Kung mahilig ka sa sariwang niyog, isama ito sa iyong dieta ng regular. Hayaan ninyong sabihin ko sa inyo ngayon ang tungkol sa mga abokado dahil ito ay mga powerhouse sa pagsuporta sa testosterone. Ang mga abokado ay mayaman sa malusog na monounsaturated fats na mahalaga para sa produksyon ng hormon. Puno rin silang bitamina A na nagpoprotekta sa mga molekulang testosterone mula sa oxidative damage at boron na ipinakitang nagpapataas ng free testosterone. Natuklasan sa isang pag-aral na ang boron supplementation na 6 mg lamang araw-araw ay nagpataas ng free testosterone ng 28% sa loob lamang ng 1 linggo. Ang nga abokado ay isang mahusay na pagkukunan ng boron kasama ng malusog na taba at iba pang sustansa na sumusuporta sa kalusugan ng hormonal. Kumain ng 1 abokado araw-araw. Maari mo itong kainin ng mag-isa na may kaunting asin at kalamansi. Gumawa ng guacamole. Idagdag ito sa masalat o smoothie o gamitin bilang palaman. Ang avocado ay maraming gamit at masarap, kaya madaling mapanatili ang diskarteng ito sa pagpapalakas ng testosterone. Ngayon, gusto kong pag-usapan ang isang bagay na tradisyonal na ginagamit para sa siglangang nga lalaki, pine pollen. Ito ang pollen mula sa mapuno ngang pino at naglalaman ito ngang akwal na mga plansterol na maring sumuporta sa produksyon ng testosterone. Ang pinipollen ay ginamit sa gamot na tsino sa loob ng maraming siglo upang mapahusay ang sigla at sexual function. Ang pine pollen ay naglalaman ng maliliit na halaga ng testosterone at iba pang androgens. Bagamat ang mga plant hormone na ito ay hindi kasing bisangang mga hormone ng tao, iminumungkahingang ilang pananaliksik na maari nilang suportahan ang sariling produksyon ng hormone ng iyong katawan. Naglalaman din ang pine pollen ng mga sustansya na sumusuporta sa pangkalahatang kalusugan at sigla. Maaari kang bumili ng pine pollen powder at inumin ito ng sublingually. Ibig sabihin ay ilagay mo ito sa ilalim ng iyong dila sa loob ng ilang minuto bago lunukin. Nagbibigay daan ito para sa mas mahusay na pagsipsip. Magsimula sa halos kalahating kutsarita araw-araw at maaari mong dagdagan hanggang 1 kutsarita kung nais. Pag-usapan naman natin ngayon ang maitlog, partikular ang mga pulangang itlog. Ang pulangang itlog ay isa sa pinaka-perpektong pagkain ng kalikasan para sa produksyon ng hormon. Naglalaman sila ng kolesterol, na gaya ngang napag-usapan natin, ay ang pundasyon para sa testosterone. Mayaman sila sa bitamina D na sumusuporta sa produksyon ng testosterone. Naglalaman sila ng malusog na taba, protina, at maraming bitamina at mineral. Ipinakita sa mga pag-aral na ang buong itlog ay mas sumusuporta sa produksyon ng testosterone kaysa sa mga puti ang itlog lamang
dahil mismo sa mga sustansya sa pula. Ang takot sa kolesterol na isinulong sa lupngan dekada ay nakasama sa kalusugan ng hormonal ng lalaki. Kumain ng 2 hanggang 3 buong itlog araw-araw kasama ang pula. Huwag mag-alala tungkol sa kolesterol mula sa mga itlog. Ipinakita ngang pananaliksik na ang dietary cholesterol ay may counting epekto sa kolesterol sa dugo para sa karamihan ng mga tao. At kailangan ito ngang iyong katawan para sa produksyon ng hormona. Lutuin sila sa anumang paraan na gusto mo, scrambled, prito, nilaga, o sa isang omelette. Ngayon, hayaan ninyong sabihin ko sa inyo ang tungkol sa chachaw nips na iba sa tsokolate, ngunit makaunay. Ang chachaw nips ay dinurok ng mga butong kakao at sila ay napakayaman sa mga antioksidan, magnesium, at mga compound na sumusuporta sa produksyon ng testosterone. Ang flavonoids sa kakao ay ipinakitang nakbabawas ang cortisol at nakpapabuti ang mood. Sinusuportahan ang magnesium, ang produksyon ng testosterone at kulang sa maraming lalaki. Naglalaman din ang kakao ng mga compound na maaring magpabuti ng insulin sensitivity at magbawas ng pamamaga. Magdagdangan hanggang 2 kutsarangan chachaw nips sa mga smoothie, yogurt o kainin bilang merienda. Mayroon silang medyo mapait at matapang na lasangan tsokolate. Maari mo rin itong ihalo sa mga mani at tuyong prutas para sa isang trail mix na nagpapalakas ng testosterone. Pag-usapan natin ang isang bagay na madaling hanapin, ang perejil o parsley. Ang sariwang parsley ay naglalaman ng isang compound na tinatawag na apigenin na ipinakitang nagpapataas ng produksyon ng testosterone sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga selula sa iyong testes na gumagawa ng mga hormone. Nakakatulong din ang apigenin na harangan ang conversion ng testosterone sa estrogen. Ang parsley ay mayaman din sa bitamina C at iba pang nga antioksidan na sumusuporta sa pangkalahatang kalusugan. Mayroon itong mga anti-inflammatory properties at sinusuportahan ang pagana ng bato at atay na mahalaga para sa metabolismo ng hormone. Kumain ng isang dakot ng sariwang parsley araw-araw. Maaari mo itong idagdag sa masalat, smoothie, o gawing juice. Ang ilang malalaki ay kinakain ito ng direkta. Maganda rin itong pampreskong hininga pagkatapos kumain ng hilaw na bawang. Kaya, maaari mong pagsamahin ang 2 diskarte sa pagpapalakas ng testosterone. Ngayon, gusto kong magbahagi ng isang bagay na pinagsasama-sama ang ilan sa mga ito sa isang mabisang pang-araw-araw na ritual. Tinatawa ko itong testosterone boosting power bite at pinagsasama nito ang maraming sangkap na napag-usapan natin. Kumuhang 2 hanggang 3 Brazil nuts, kalahati ng isang avocado, isang dakot ng sariwang parsley, isang butil ng hilaw na bawang na dinurok at hinayaang umupo ng 10 minuto, isang kutsara ng hilaw na pulot, at isang piga ng sariwang lemon juice. Paghaluin ang lahat ng ito o kainin ng ganon kung matapang ka. Ang kombinasyong ito ay nagbibigay ng zinc, selenium, malusog na taba, boron, alisin, mga antioxidant, at maraming compound na sumusuporta sa produksyon ng testosterone. Gawin ito isang beses araw-araw at binibigyan mo ang iyong katawan ng isang puro na dosis ng nutrisyon na sumusuporta sa testosterone. Ito ay matapang, ngunit sulit ang mga resulta. Hayaan ninyong pag-usapan ko ang makatotohanang nga inaasahan. Hindi ito nga pharmaceutical na intervention na nagbibigay ng resulta sa isang gabi. Sinusuportahan mo ang natural na produksyon ng hormon ng iyong katawan sa pamamagitan ng nutrisyon. Karamihan sa mga lalaki ay nagsisimulang makapansin ng pagbuti sa enerhiya, mood,
at libido sa loob ngang 2 hanggang 4 na linggo ngang tuloy-tuloy na pagkonsumo ngang nga pagkain ito na nagpapalakas ng testosterone. Ang mas makabuluhang mapagbabago sa komposisyon ng katawan, lakas, at pangkalahatang sigla ay karaniwang nabubuo sa loob ng 2 hanggang 3 buwan. Ang susi ay pagiging pare-pareho. Kailangan mong gawing bahaging iyong pang-araw-araw na gawain ang mga pagkain ito, hindi isang bagay na susubukan mo sa loob ng ilang araw at pagkatapos ay kalilimutan. Gusto ko ring bigyang diin na bagamat mabisa ang mga pagkain ito, pinakamahusay silang gumagana bilang bahagi ng isang komprehensibong diskarte sa kalusugan. Hindi ka maring kumain ng talaba at hilaw na bawang habang nabubuhay sa processed food, hindi nag-ehersisyo, at natutulog ng 4 na oras sa isang gabi. Kailangan mong tugunan ang lahat ng aspeto ng iyong kalusugan. Siguraduhin nakakakuha kang ng sapat na tulog, 7 hanggang 9 na oras bawat gabi. Ang kakulangan sa tulog ay sumisira sa produksyon ng testosterone nang mas mabilis kaysa sa halos anupaman. Mag-ehersisyo ng regular, lalo na ang resistance training. Ang pagbubuhat ng mga pabigat ay isa sa pinakamabisang natural na paraan upang mapalakas ang testosterone. Pamahalaan ang iyong stress sa pamamagitan ng pagmumuni-muni, malalim na paghinga, paggugol ng oras sa kalikasan, o anumang gumagana para sa iyo. Ang talamak na stress ay nagpapatas ng cortisol na pumipigil sa testosterone. Bawasan ang iyong pagkakalantat sa mga endocrine disruptor tulad ng BPA sa mga plastik, pestisidyo, at iba pang kemikal na nakakasagabal sa produksyon ng hormon. Gumamit ngang malalagyan na gawa sa salamin o stainless steel sa halip na plastik. Bumili ngang organikong ani kung posible, lalo na para sa mga pagkain sa listahan na may mataas na antas ng pestisidyo. Panatilihin ang isang maluso na timbang ng katawan. Ang labis na taba sa katawan, lalo na sa paligid ng tiyan, ay nako-convert ng testosterone sa estrogen at lumilihang ng isang mabisyo na siklong pagbaba ng hormon at pagtaas ng imbakang ng taba. Bago tayo magtapos, hayaan ninyong bigyan ko kayo ng isang plano ng pagkilos. Magsimula sa pamamagitan ng pagpili ng 3 hanggang 5 pagkain mula sa listahan na tinalakay natin ngayon. Huwag subukang isama ang lahat ng sabay-sabay. Piliin ang mga nakakaakit sa iyo at ang mga maari mong kainin araw-araw. Para sa karamihan ng mga lalaki, inirekomenda kong magsimula sa sariwang talaba 1 beses o 2 beses lingguhan o pumpkin seeds araw-araw para sa zinc, 1 hanggang 2 butil ng hilaw na bawang araw-araw, sariwang luya araw-araw, 2 hanggang 3 Brazil nuts araw-araw, at 1 abokado araw-araw. Ang kombinasyong iyon ay nagbibigay ng isang matibay na pundasyon para sa suporta sa testosterone. Pagkatapos ng ilang linggo, magdagdag pa nga pagkain na tinalakay natin. Subukan ang katas ng granada, dark chocolate, mga buto ng fenugreek, itlog, at sariwang parsley. Buuin ang iyong nutrisyon na sumusuporta sa testosterone ng paunti-unti ngunit tuloy-tuloy. Subaybayan ang iyong mga resulta. Magtala sa isang journal ng iyong mga antas ng enerhiya, mood, performance sa workout, libido, at pangkalahatang pakiramdam. Pagkatapos ng 2 hanggang 3 buwan, isalang-alang ang pagpapasuri ng iyong nga antas ng testosterone upang makita ang maobjektibong pagpapabuti. Kung kasalukuyan kang nasa testosterone replacement therapy, huwag itigil ang iyong paggamot nang hindi nakikipag-ugnayan sa iyong doktor. Ang mga natural na pamamaraang ito ay maaring makatulong sa iyo na bawasan ang iyong dosis o kalaunan ay matigil ang terapi,
Ngunit kailangan itong gawin sa ilalim ng medikal na pangangasiwa na may regular na pagsubaybay. Kung nakita mong mahalaga ang impormasyong ito, pindutin ang like button at ibahagi ang video na ito sa sinumang maaring makinabang. Siguraduhin nakasubscribe ka sa aking channel na may naka-on na notifications para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na content tungkol sa mga natural na paraan upang ma-optimize ang kalusugan ng mga lalaki. Maraming salamat sa panonood. Ako si Dr. Rowena Bautista. At tandaan, ang iyong mga antas ng testosterone ay hindi kailangang bumaba ng husto habang ikaw ay tumatanda. Sa pamamagitan ng pagsuporta sa iyong katawan ng tamang nutrisyon, pamamahala ng stress, pag-ehersisyo, at pag-alaga sa iyong pangkalahatang kalusugan, mari mong mapanatili ang malusog na antas ng testosterone at makaramdam ng lakas, sigla, at buhay hanggang sa iyong mga huling taon. Alagaan ang iyong sarili at makita-kita tayo sa susunod na video.